Yan kung paano nagsalita si Tito Boy, halata raw na may problema sa prenup agreement sina Bea at Dominic. Ito napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Ni-reverse. Napansin ko lang. So, parang nirebat ni Sian Gasa yung sinabi ni Tito Boy. Parang hindi maka-all in si Tito Boy. Ouch. Oo, parang hindi siya maka-all in. Parang hindi masabi lahat-lahat. Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sinabi. Na biglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. So, kumusta mga ka-noisy? So, ngayong araw ay re-react natin itong video about sa hiwalayan nga nila Dominic Roque at Bea Alonzo. So, ang video ito ay mula kay Kapamilya Kingdom. Meron itong pamagat na ang 5 dahilan ng hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. So, alam naman natin na nagsalita na nga si Bea Alonzo at saka si Dominic Roque kagabi naglabas sila ng joint statement about sa hiwalayan nila. Pero yun nga, inamin nila na naghiwalay na sila or yung engagement is done na, tapos wala na silang ipinilabas na rason kung ano yung sanhi ng hiwalayan. So for sure marami naman yung naka-curious dito, kaya luckily nakita natin itong video ni Kapamilya Kingdom. Meron nga itong pamagat na ang 5 dahilan ng hiwalayan. So wala lang, curious lang din ako. Kung nasa sa inyo na yan, kung curious din kayo, samahan nyo ko sa panonood. Pero kung hindi, out na kayo sa video ito, di ba? So, scroll up na lang or X nyo na lang itong video to. So, ayun, curious lang talaga ako guys, kaya panonoorin ko to. At saka, yan, bago natin simulan, subscribe nyo Kapamilya Kingdom. Yung original video link nasa description box below sa kanya tong featured video. Supportahan nyo yan, panoorin nyo yung mga videos niya, tapos subscribe nyo rin siya. Kung trip nyo naman ang mga itong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Noisy Spectator. So, ayun, di na natin to patatagalin pa. Simulan na natin ang 5 dahilan ng hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Let's go! Ano ang punot dulo ng breakup ni Bea Alonzo at Dominic Roque? Yun. Ito ang malaking palaisipan sa publiko sa gitna ng mga kumpirmasyong hiwalay na ang dalawa makalipas lamang ang ilang buwan simula nang ma-engage sila sa isa't isa. Tama. Narito ang 5 issue na posibleng naging dahilan ng hiwalayan nila base sa pagsisiyasat ng entertainment site na Pep.ph at sa mga balitang nakarating sa social media personality na si Sian Gaza. Yun, Pep.ph at yung kay mga info daw ni Sian Gasa yung some kind sources nito. So, yeah, enjoyin lang natin to. At sa radio host na si Christopher Min. Christopher Min din. So, Kapamilya Kingdom, subscribe. Issue number 1, prenup agreement. Yun. Una sa listahan, Yan din yung number 1 talaga, prenup agreement. Alam nyo yan, marami kayong nakikitang article dyan. ay ang usapin ng prenuptial agreement. Ang prenup agreement o marriage settlement sa ilalim ng Family Code of the Philippines, Section 1, Article 75 ay isang written and signed contract sa pagitan ng magpartner na balak magpakasal. Dito nakatala ang terms and conditions sa paghawak ng kanilang individual incomes, properties at assets. Pagsasamahin ba nila ang lahat ng kanilang ari-arian? Ihihiwalay ba nila ang kanya-kanyang individual assets bago ikasal? Ihihiwalay ba nila ang lahat ng kanilang ari-arian bago at pagkatapos ng kasal? Yan ang prenuptial agreement. Sinasabing karaniwan itong ginagawa kung malaki ang agwat sa edad at yaman ng mga ikakasal. Ouch. Yan din yung isa sa nakakalungkot kasi parang na-invalidate yung real na reasons ng kasal or some kind like that. Sa kaso ni Bea at Dominic, hindi kaila sa publiko na si Bea ay isang A-lister at trusted celebrity endorser sa loob ng mahigit 2 dekada. Yes, Nagabayan agree. siya ng husto ng kanyang ina na si Mary Ann Ranollo sa pagmamanage ng kanyang kinikita, kaya maraming naipundar na property si Bea tulad ng bahay sa Quezon City, Wow. farm sa Zambales, at apartment unit sa Spain. Yung farm niya 16 hectares yun, guys. Si Dominic naman ay may boutique digital marketing company, ang Blackpick Hypermedia na itinatag noong 2020 kung saan nakatala siya bilang CEO at presidente. Bilang artista, Okay, so may CEO din pala siya. nakilala si Dominic sa ilang supporting roles sa pelikula at telebisyon. Ang huling naitalang acting role niya ay noong 2019 pa. Nitong nagdaang ilang taon, mas aktibo siya bilang influencer na nagpo-post ng branded content sa kanyang social media accounts. Ang pagitan sa income at assets ni Bea at Dominic ang itinuturong dahilan ng hiwalayan nila. Ouch. Napag-alaman ng PEP na totoong pinag-usapan ni Bea at Dominic ang pagkakaroon ng prenup agreement. Ayon sa unang source nila, nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ni Bea at Dominic dahil na rin sa prenup agreement hanggang sa nagdesisyon na lang sila maghiwalay sa bandang huli. Sakit nun dahil sa pera. Sabi nila nabibili ng pera yung happiness, pero bakit yun? Pwede pa siyang magiging source or maging reason ng hiwalayan, di ba? Cat of happiness. Sa akin lang naman yun. Kontra naman ito ng second source ng PEP. Ayon sa second source, si Dominic ay handa naman daw pumirma ng prenup agreement. Ibig sabihin, naiintindihan ni Dominic ang karapatan ni Bea na protektahan ang mga naipon niyang ari-arian noong dalaga pa siya. May third source din ng PEP na nagpapatunay na hindi naging issue sa dalawa ang prenup. Ni-reveal pa nito na bago pa magbakasyon ng dalawa sa Japan ay naayos na nila ang agreement. Grabe, no? Talaga naman, yung prenup agreement na yan. Nagulat nga din ako na may ganyan eh. Siguro masasabi ko lang yan kasi hindi ako mayaman.
Issue number 2, wedding expenses. Yun. Isa pang lumutang na anggulo ay tungkol sa gastos nila sa kasal. Sabi ng unang source ng PEP, hindi nagkasundo sina Bea at Dominic sa logistics ng wedding. Hindi malinaw kung si Bea mismo o isang taong malapit sa actress ang may issue sa hatian nilang dalawa sa gastusin sa kanilang destination wedding. Nalaman ng PEP mula sa second source na sa Italy sana ang dapat sana'y wedding venue ng dalawa. Pero tikom ang bibig ng second source kung may mga naging pagtatalo ba sa pagitan ni Bea at Dominic tungkol sa wedding expenses. Wala ring kumpirmasyon ang third source nila Yan din yung pangit kasi maaari silang hindi magkakaintindihan sa venue, di ba? Kaya ako, kung sakaling may ganyan, partner ko na lang yung magde-decide, di ba? Para wala nang bangayan kasi ayaw magpatalo ng mga girls, guys. Like, legit. pagdating sa issue ng wedding expenses. Ang sabi lang ng third source, hindi siya kumbensidong issue ng pera ang punot dulo ng hiwalayan. Kung titingnan daw kasi ang dating history ni Bea, hindi naging problema sa actress kailanman ang social status ng isang tao sa pagpili ng magiging nobyo. Pinunto pa ng third source na sa mga nakarelasyon ni Bea sa showbiz, hindi maitatangging mas litaw ang pagka-A-lister ng actress kaysa sa mga naging nobyo nito. Nang ibig din sabihin ay hindi alintana ni Bea kung mas may kaya siya kaysa kay Dominic. Kung susuriin ang past interviews Yung si Gerald Anderson, sinong mas mayaman sa kanilang dalawa? Curious lang ako. ni Bea, makikitang aware siyang may mga taong iniintriga ang disparity ng katayuan nila ni Dominic sa showbiz. At ilang beses ding sinabi ni Bea na hindi iyon issue para sa kanya. Sa eksklusibong panayam ng PEP noong August 2021 sa actress, direktang hiningan ng reaksyon si Bea tungkol sa sinasabi ng ibang tao na hindi sila bagay ni Dominic dahil hindi sila magka-level. Ayon kay Bea, hindi naman siya pumili ng mamahalin base sa estado ng buhay o estado ng karir nito. Minamahal niya umano ang isang tao dahil sa ipinapakita nito sa kanya, pati na rin sa respeto at pagmamahal na ibinibigay nito. Oh, Noong ayan. January So ayan, galing na mismo yan sa mayamang babae ha, na yan daw yung take niya dan sa mga sinasabi-sabi ng mga tao na di kayo bagay kasi ang yaman mo tapos yung lalaki ang layo sa kalingkingan, something like that. So babae na mismo ang nagsabi na yun nga, wala siyang paki dyan. Ang sa kanya lang ay kung mahal siya ng lalaki, then go. Kung hindi ay end. Parang ganun. Tinanong uli si Bea sa Kapuso Talk Show na Fast Talk with Boy Abunda sa isyong siya ang bigger star sa kanila ni Dominic. Sagot ng actress, never daw siyang tumingin sa estado ng isang lalaki kahit kailan. Has it been a problem? In private, napapag-usapan niyo ba? Hindi. And never akong tumingin sa estado ng isang lalaki kahit kailan. I mean, meron mga iba dyan, ang ganda on paper, napagdaanan ko na rin. Cute namin on paper, pero hindi naman talaga nag-work. Diba? Salot. You know, parang it was never an issue for me. And people, di ba, parang iba-iba yung basihan natin. Sinasabi, people would always tell me, dapat nag-date ka na someone more successful than Dom or whatever. But how do you really measure Success. How do you measure success? Ikaw ang measure mo, you are successful because I am happy. Noong October 20 Sana all successful, happy. Ako happy naman ako pero hindi naman ako successful, men. So nakabase or nakadepende lang talaga yan kung subjective siya ba, parang ganun, di ba? So masasabi niya successful siya dahil happy siya. Tapos tayo naman, happy tayo pero hindi tayo successful. So wala, subjective talaga, men. 2022 naman, natanong din ng Pepsi Dominic tungkol sa mga kumekwestiyon ng intensyon niya kay Bea dahil sa pagkakaiba nila ng estado sa buhay. Yan Sagot ni Dominic, wala raw siyang pakialam sa kung ano ang ibabato ng mga tao sa kanya. Basta okay daw siya kay Bea, wala daw siyang dapat ikabahala o ikahiya. Tama. Actually, kawawa si Domen kasi what if totoo talaga yung ano niya, di ba? Pakay niya or sincere talaga tapos yun nahuhusgahan siya ng mga tao. Sobrang sad nun, men. Issue number 3, Bea's family. Ouch. Isa pang lumutang na dahilan ng hiwalayan ay may kinalaman sa mga taong nakapaligid kay Bea. Sabi ng unang source, tutol kay Dominic ang nanay ni Bea na si Mary Ann. Tugma ito sa impormasyong ipinarating ng second source nila. Pero kinontra ito ng third source. Taliwas daw ito sa mga nakita niyang closeness ni Dominic sa pamilya ni Bea. Sa pagsusuri ng PEP sa dating history ni Bea at Dominic, makikitang malapit nga ang pamilya nila sa isa't isa. Sa katunayan nga raw, dumalo pa si Dominic sa baby shower para sa fiancé ng kapatid ni Bea na si James Carlos. Napag-alaman pa noon ng PEP mula sa isang source na si Dominic ang bukod tanging showbiz personality na hindi kapamilya na imbitado sa family gathering na iyon. Grabe na meron din pala silang gathering like yung mga parents ni Dom at saka yung mga parents ni Bea parang nagmi-meet na sila ba. Pangit ng ganun, guys, no, na nagmi-meet yung mga parents niyo tapos hindi pala kayo yung nagkatuluyan. Pero wala yun talaga Wala talaga tayong magagawa kung hindi talaga para kayo sa isa't isa, di ba? Sad. Kalaunan, kinumpirma ni Bea na boto ang kanyang ina kay Dominic base sa eksklusibong panayam ng PEP sa actress noong August 2021. Ayon kay Bea, hindi lang siya, kundi pati ang kanyang ina ay niligawan noon ni Dominic. Wow. May instances pa nga raw na talagang magmomotor si Dominic papuntang Zambales upang bisitahin ang kanyang inang nandoon. Dagdag pa ni Bea, ang pagsisikap ni Dominic na mapalapit sa kanyang pamilya ang isa sa mga katangi ang minahal niya sa dating nobyo. Subalit mukhang nag-iba na ang takbo nila sa isa't isa matapos kumalat ang balita na pinaiimbestigahan umano ng pamilya ni Bea ang aktor dahil sa mga nalaman nila tungkol dito habang inilalatag ang prenuptial agreement. Maraming ganun, maraming speculation na ganun or mga articles na lumabas na ganun na yun nga pinaiimbestigahan.
Sakit nun par. Issue number 4. Dominic sexual orientation. Yun. Sa Facebook Live ni Sian noong February 7, idiniin nito na walang third party sa breakup ni Bea at Dominic. At kung magkakaroon man daw ng third party, hindi umano babae ang masasangkot dito, kundi isang lalaki. Kung Gagi. magkaroon daw sakali man na magkaroon ng third party ang relasyong to, hindi daw babae yung magiging third party. Daw ha? Ang magiging third party daw kung sakali Hala ka. ni lalaki, ay lalaki din. Nachismis lang sa akin ha. Tarantadi, men. So, ayun. Galing kay Sian Gasa yun. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. Or nalalabuan kayo or hindi. Kayo na lang ang bahalang umusga dyan. Out ako dyan. Pag lang sana ipakalat sa iba. Dagdag pa rito ay nang mag-viral ang vlog na in-upload ni Christy sa parehong petsa kung saan tinatalakay din niya ang hiwalayan ni Bea at Dominic. Sa hinala ni Christy, natuloy na ang investigasyon ng pamilya ni Bea tungkol kay Dominic. Dahilan upang kumalat ang balita na nakatira daw ito sa isang luxury condo unit na pagmamay-ari umano ng isang sikat na lalaking politiko. Ang Grabe. sabi, meron siyang business. At nakatira siya sa isang super pangmayaman na kondo. Di ba? Yung mga sikat 40 million daw guys. 40 million yung condo na yun. So, talagang nakakaano din naman, di ba, na 40 million. Anong meron? na artista nga, hindi naglakas loob na tumira doon. hindi Diba? So, siguro gumugulong na yung investigasyon dahil meron nakaalam na, oo, may trabaho siya. Pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Hala. So, politiko ang sinabi ko, lalaki ha. Lalaking politiko. Makalipas pa ang 2 araw ay muling nag-live sa kanyang Facebook account si Sian. Dito ay ibinahagi niya ang nangyari sa prenup agreement ng isang lalaki at isang babae kung saan nang ilista na daw ng lalaki ang kanyang mga ari-arian ay lumitaw ang isang gasoline station na ibinigay daw sa kanya ng isang Becky. Nung inaayos pala yung prenuptial agreement, syempre, prenuptial agreement, lawyer to lawyer, i-declare niya lahat ng ari-arian nyo na nakapangalan under your name. May dineclare pala sila lalaki na gasoline station. So, Yun ngayon, lang. nagtaka yung pamilya ni babae. Saan galing tong gasoline station na to Grabe din talaga sa sources to si Sian Gasa, no? Wala ka namang kita, model-modelan ka lang naman Paano ka nakapagpundaw ng gasoline station? Pinaimbestigahan ngayon ng pamilya ni babae sa lalaki. Doon pala nagsimula ang investigation. Serious allegation to, ah. Ito pala yung tinutukoy ni Madam Christy Permin. So, nung nag-iimbestiga sila, they found out that this gasoline station ay bigay sa kanya ng isang bakla. So, ayun, kayo na lang bahalang humusga kung maniniwala ba kayo dito or hindi itong about sa prenuptial agreement or yung sa kondo-kondo, di ba? So, nasa sa inyo na lang yun. Nung nag-dig deeper sila and they found out yung past niya lalaki. Nagulat sila. Talaga palang ano siya before ng mga anis. Kasi nga walang-wala Bagamat walang pinangalanan, sigurado Anes. Ano yung anes? naman ng mga netizens na sina Bea at Dominic ang tinutukoy niya. Issue number 5. Ito na yung Dominic's last. hidden agenda. Noong February 6, sa kanyang sariling programa ay mismong si Boy Abunda na ang nagkumpirma na hiwalay na sina Bea at Dominic at hindi na matutuloy ang kasal nila. Pinabulaanan din niya ang mga balitang nagkaroon ng problema sa prenup agreement ng dalawa. Sa katunayan, si Dominic So, ayun, si Tito Boy Abunda na mismo, inano niya na walang kinalaman yung prenup agreement dito. So, ex na yon. Kasi si Tito Boy Abunda, high rate of legitimacy, something like that. Pangaraw ang nagboluntaryo sa nanay ni Bea. Subalit iba naman ang interpretasyon ni Sian sa mga kilos umano ni Tito Boy habang nagsasalita ito. Base raw sa interpretation ni Sian kung paano nagsalita si Tito Boy, halata raw na may problema sa prenup agreement sina Bea at Dominic. Ito napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy. No? Ni-reverse. Napansin ko lang. So, parang nirebat ni Sian Gasa yung sinabi ni Tito Boy. Parang hindi maka-all in si Tito Boy. Ouch. Oo, parang hindi siya maka-all in. Parang hindi masabi lahat-lahat. Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sila. 7 beses 6. Pinanood ko ng 7 beses. Ito yung naging conclusion ko. Natawa ko doon sa binilang niya pa yung daliri niya. Based pa lang sa pangalan ni Tito Boy, may problema talaga sa prenup. Pero hindi Ouch. magarekta Ang gusto niyang sabihin, nung pinaikot-ikot ko yung mga salita niya, ito nang gusto niyang sabihin, okay naman yung nung una, okay naman yung prenup Si lalaki pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. Iyon. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Na biglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. At sa Ouch. huli ng kanyang live broadcast noong February 7, So ayun, narinig niyo naman na si Tito Boy, sabi niya na walang kinalaman ang prenup agreement dito. Tapos parang nirebat to ni Sian Gasa, sinabi niya na pinanood niya yun ng 7 beses at yun, sinabi niya na parang iniikot-ikot lang daw yun ni Tito Boy. So
kayo na lang ang bahalang humusga guys kung sino yung paniniwalaan nyo, si Tito Boy ba o si Sian Gasa. So, yan. Press 1 kung Tito Boy, press 2 kung Sian Gasa. Comment down below. Sinabi ni Sian na maayos naman daw talaga ang lahat sa pagitan ni Bea at Dominic kung hindi lamang nag-propose ang aktor. Ouch. Pagtatapos niya, marahil daw ay ginawa lamang ni Dominic ang proposal dahil bahagi ito ng isang malaking plano upang kunin ang kalahati ng yaman ni Bea. Grabe. Okay! What if yung engagement proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano para kunin ang kalahati ng yaman ni babae? Ayan ang hindi natin sure. Grabe din to si Sian Gasa. Mina. Ang lahat ng mga nabanggit ay pawang espekulasyon lamang. Yun. Pero kung ikaw ang tatanungin kapamilya, anong kwento ang mas kapanipaniwala? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito Like and upang share. mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Kapamilya Kingdom, subscribe nyo yan. Again, ang link ng channel niya ay nasa description box below guys. Supportahan nyo yan. Sobrang solid ng content na ito. So, ayun, bago niya iniwan ang video ito ay sinabi niya mismo na ang lahat ng ito ay speculations lamang. So, high possibility siguro to na or ito yung may mga mas pinakamalapit na rason na kung ano nga ba talaga ang naging hiwalayan nilang dalawa, di ba? Ni Dominic at Bea. So, kayo na lang daw ang bahalang humusga. So, ayun, medyo natawa lang ako dun sa statement ni Tito Boy tapos ni-reverse or parang ni-rebut ni Sian Gasa. So, medyo medyo parang ano nga ba talaga guys? Ano nga ba talaga yung something dito, di ba? So, yun lang. Sa akin siguro, no, o kung ako ang tatanungin, in my own opinion ko lang to ha. Maybe ang dahilan dito ay yung siguro hindi nila pagkakaunawaan sa wedding plans nila. Yun, or maybe yung cheating parang wala namang gaanong balita, di ba? So, parang ganun lang. Hindi lang talaga pagkakaunawaan kaya yun nasira sila. Alam nyo naman kapag away talaga yung kinakalimutan na ang lahat. Something like that. Diba? So, ayan kayo. Ano masasabi nyo sa video ito? Comment nyo sa baba yung sa tingin nyo ang pinaka nasa puso nyo na talagang dahilan ng hiwalayan nila. Comment on below. So, grabe. Sobrang nakakalungkot men. Kasi sobrang dami din talaga nag-expect na ikasal sila eh. Sobrang lapit na talaga nun. Yun nga lang, hindi natuloy. Sobrang sad. So, yun lang. Bago nyo iwan ang channel natin, subscribe nyo at click nyo ang notification bell tapos comment kayo. I-like nyo na rin ang video ito. So, again, Kapamilya Kingdom, bisitahin nyo na yan. So, alis muna ako guys. Noise Spectator.